Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito pong muli si Pastor Himlord Denison Alfonso para po sa ating morning devotion. Ngayong araw na ito, August 8, August 6, 2020. Inaanyayahan pa yung bawat isa sa atin na tayo po ay saglit na yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat muli sa panibagong umaga na iyong ipinagkaloob sa aming lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa panibagong umagang ito, sa panibagong ganda ng umaga na ito, upang pasimulan namin sa isang gawain para sa iyo. Lord, patubayan mo yung bawat isa sa amin. Ihanda kami, Panginoon, sa mensahe ngayong umaga. Nagpatuloy kang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Ihanda mga Panginoon ang aming mga puso't isipan sa aming pakikinig ng iyong mga salita at patuloy na maranasan ka namin sa araw na ito. Inaanyayahan namin muli ang iyong banal na Espiritu na siyang sa amin ay sumama sa mga oras na ito at patuloy na magbigay ng katalinuhan sa amin upang patuloy naman maunawaan ang iyong mga salita sa umaga po ito. Sa iyo po yung papuri at pasasalamat, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Ngayon pong umagang ito ay ang ating pag-aaralan ay nandoon sa Awit, Kabanatang 105, talatang 1 hanggang 5. Ganito po yung ating mababasa, pero bago yon, pakinggan po natin ang awit na ito. Mula kay Diyos sa Papilado, babad sa presensya mo. Sasawa sa iyong presensya, Panginoon, sapagat sa iyong presensya lamang kami lumalakas, sumisigla at nagtatagumpay. Hallelujah! Kay sarap-sarap pa rin sa iyo, Panginoon, ang mga pagpapala, lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatangay ng langit. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan ng ibabad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto mo, kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Kay sarap pa rin sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Kay sarap-sarap pa rin sa iyo, Panginoon, ang mga pagpapala, lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatangay ng langit. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Yan ang gagawin ng mga anak ng Diyos. Kailangan lang ibabad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko, kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatangay damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtatanda. Ano ang gagawin ng mga ng Diyos? Babad sa presensya mo, babad
sa iyong salita. Babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita. Tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Ang kailangan ng ibabad sa presensya mo, babad sa iyong salita. Babad ang sekreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita. Tulad ng isang usang na laging uhaw sa'yo. Yan ang sekreto at dapat gawin ng mga anak ng Diyos. Ano yun? Kailangan lang ibabad sa presensya mo, babad sa iyong salita. Babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita. Tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. 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 Bawat lang sa presensya ng Purihin po yung Panginoon sa isang mabayayang awit na atin pong napakinggan. Yung pong ating pag-aaralan sa umagang ito ay nandoon sa aklat ng mga awit, kabanatang 105, talatang 1 hanggang 5. Ganito po yung kanyang sinasabi. Sabi niya po dito, dapat na si Yahweh, itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suobin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isa-isay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Ito po yung pagbubulay-bulayan natin sa umagang ito. Purihin po natin yung ating Panginoon. Ang isang bagay na nandoon sa anak ng Diyos, dahil nagkaroon tayo ng bagong ugnayan kay Kristo, tayo kanyang naging anak. Ang isang meron sa kanyang anak, sa ating lahat, na hindi mo kayang pigilan, hindi mo kayang i-contain, ay yung kagalakan na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Yun po yung isang bagay na nagkakaroon ng isang tao na mayroong relasyon kay Kristo. Yung hindi mo mapigil na kagalakan sa puso. Bakit? Sapagkat nagkaroon tayo ng bagong katayuan sa Diyos, bagong ugnayan, sa pamamagitan ng pagiging anak ng Diyos, yung iyong desire na mapapurihan yung Panginoon sa lahat ng pagkakataon ay nandoon. At bilang mga anak ng Diyos, ang unang-una nating ginagawa ay to be thankful to God through giving Him praise and thanksgiving sa lahat ng kanyang katapatan sa ating mga buhay. Kapag naging Kristiyano ka, yun ang hindi nawawala sa iyo. Yung pagiging mapagpasalamat natin sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. At sa pagpapasalamat na ito, lagi natin siyang binibigyan ng papuri.
bilang kanyang mga anak. At bilang mga anak ng Diyos, nagtatestify tayo tungkol sa katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Upang siya ay papurihan sa spirito at katotohanan. Bilang mga anak ng Diyos, tinatestify po natin yung goodness ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. At yun ang isang bagay na ginagawa ng bawat anak ng Diyos. Sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, wala siyang ibang ginagawa to testify God's goodness. Hindi lang sa kanyang buhay, kung hindi sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang ginagawa niya lang is to bless others. Kasi una, siya yung unang pinagpala ng Diyos. Sapagkat tayo na mga tumanggap sa Panginoon ay tunay na mga anak ng Diyos, ng ating Panginoon. Kaya dapat po tayo ay dapat na talagang magsaya. Yan yung nandoon sa puso ng bawat isang tumanggap at ng bawat isang nanalig sa ating Panginoon. Yung kagalakan na inilagay ng Diyos sa ating mga puso. At dahil may kagalakan ka sa puso, lagi nating nare-recognize yung katapatan, yung kapurihan ng ating dakilang Panginoon. Dahil tayo nagtitiwala sa Kanya, tayo po ay sa Kanya lamang umaasa. Wala na pong iba. At dahil doon, bilang mga anak ng Diyos, ang trabaho natin ay to declare God's goodness in the world sa pamamagitan ng ating pamumuhay bilang Kanyang mga anak. At ang sabi niya dito, wala tayong ibang papupurihan na pangalan kung hindi yung ating dakilang Panginoon. Kasayahan, kagalakan, hindi mapigil na kagalakan ng puso ang laging nararanasan at laging nararamdaman ng lahat ng anak ng Diyos. At ang lagi nating hinahanap ay yung kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabi ko nga po kanina, yung kagalakan ay nandoon na sa atin. Dahil napatunayan natin na tunay ang Diyos na nasa atin. Sapagkat tayo yung unang nakaranas ng kaligtasan, unang nakaranas ng kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng ating experience sa Kanya sa araw-araw. So wala kang ibang gagawin kung hindi magpasalamat sa Panginoon at patuloy na kilalanin yung Kanyang kagilagilalas na katangian, kagilagilalas na katapatan sa ating mga buhay. Sa araw-araw na dumaan ay patuloy tayong binibigyan ng kalakasan, kagalakan, at kasapatan sa buhay na ito. Yung pagkilala doon sa katapatan ng Diyos ay trabaho ng bawat isa po sa atin. At wala kang ibang gagawin kung hindi magpasalamat sa Diyos sa bawat araw na dumaan dahil sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang katapatan sa ating mga buhay. At sa araw-araw din, ang ating hinahanap lagi ay yung kalooban ng Panginoon. Sa ating paglakad sa buhay na ito, ay lumalakad tayo hindi sa ating sariling kalooban, kung hindi sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ano naman ang mangyari, ang importante, nabubuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. At dahil po doon, kahit anong mangyari sa buhay mo, maganda man yan o mabuti, hindi mo man gusto o gusto mo yung nangyayari, isang bagay ang malinaw.
kapag kasama natin ng Diyos sa ating mga buhay, panatag po tayong lagi. Panatag tayong lagi. Hindi tayo nagkakaroon ng, although magkaroon ka man ng slight na doubt, pero manageable yun. Dahil hindi ka ilulugmok ng Panginoon. Kapag tayo ay nag-doubt ng konti, ang number one na remedy dyan ay yung ating buhay pananalangin. Tawag ka lagi sa Panginoon. Kapag naranasan mo yung mga ganong bagay, dahil meron tayong kagalakan na ibinigay ng Diyos, isang panalangin lang ang kailangan upang patuloy tayong manambalik doon sa kagalakan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Sabi niya po sa verse 4, siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ibig mo sabihin ito, we should always be dependent on God. Hanapin natin siyang lagi at patuloy na kilalanin yung kanyang katapatan sa ating mga buhay. Para hindi ka makaramdam ng doubts, hindi ka makaramdam ng kahit anong negative thoughts. Ang lagi mong isip ay yung kalooban lagi ng ating Panginoon. At paano tayong dapat mamuhay? Ang sabi niya po, verse 1, dapat na si Yahweh itong Panginoon ay pasalamatan, ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa ay dapat na ipaalam. Ibig sabihin ito, yung lahat ng ating naranasan sa Panginoon, i-share mo. Huwag nating salalinin yung ating karanasan sa Diyos. Kailangan araw-araw, ibinabahagi natin ito. Sabi nga no kanta kanina, babad sa presensya mo. Kapag ka babad ang isang tao sa presensya ng Diyos, sa presensya ng Panginoon, wala siyang ibang gagawin kung hindi mag-speak tungkol doon sa katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Sa lahat ng kanyang makakausap, makikita ito. Yung kagalakan na dumadaloy sa kanyang puso ay makikita sapagkat merong ngiti sa kanyang mga labi at ang kanyang lagi lamang sinasabi at pinapatotoo ay kung paano naging matapat ang Diyos sa kanyang buhay. Mula nung tinanggap natin yung Panginoon hanggang ngayon, tayo ay patuloy na sa Kanya. Kapag kababad tayo lagi sa Panginoon, ang tendency ay lagi ka magbabahagi ng tungkol sa Kanya sangayon sa iyong karanasan sa ating Diyos. Yun po yung tungkulin ng bawat isa sa atin. Kapag tayo ay mananampalataya, lagi tayong nag-speak about blessing, lagi tayong nag-speak about doon sa katapatan ng Diyos sa ating mga buhay, at lagi nating hinahanap yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Yun po yun lagi. Kapag ang isang tao ay mayroong relasyon sa Panginoon, ang kanyang desire lagi ay kung paano mapapapurihan ng Diyos, paano mahanap yung kanyang kalooban sa ating mga buhay, at laging nakadepende doon sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ang sabi niya po dito, meron tayong kagalakan sapagkat tayo ay kilala at pagmamayari ng ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, yung sonship o yung pagiging anak ay ibinigay sa atin ng Diyos mula nang tayo ay tumanggap sa Kanya bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas. At bilang mga anak ng Diyos, ang lagi nating hangad ay yung Kanyang kalooban sa ating mga buhay. At tanging yung lakas lamang ng Panginoon ang ating iaasahan sa lahat ng pagkakataon. So, yun po yung trabaho natin. Yun yung
ibinibigay ng Panginoon sa ating lahat. Bilang anak ng Diyos, matuto po tayong dumepende sa Panginoon at yung kagalakan na ibinigay ng Diyos sa ating mga puso, yun yung hindi mawawala po sa atin. At minsan, hindi mo ma-contain. Dahil sa sobrang kagalakan, ay gusto mo laging magbahagi ng salita ng Diyos. Sapagkat sa ating karanasan sa Panginoon, ilang beses na nating napatunayan na tunay ng ating Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating personal na relasyon sa Panginoon, naniniwala ako, nangungusap ang Diyos sa atin, at meron tayong mga experience sa Kanya na hindi mo maipaliwanag, pero isang bagay lang ang iyong nararamdaman. We always feel pure joy pagdating doon sa Panginoon. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang karanasan sa Diyos. Pero ang isang bagay na iniligay niya sa puso ng bawat isang mananampalataya ay yung magalak sa lahat ng pagkakataon. Even in the midst of trials, in the midst of pain, meron pa rin kagalakan sa puso ang isang tao na tumanggap doon sa Panginoon. Sapagkat, ano man ang mangyayari sa kanyang buhay, napatunayan na niya na tunay ang Panginoon sa buhay niya. At ang tanging ginagawa ng isang mananampalataya na nandoon kay Kristo, magpasalamat sa Diyos, kilalanin yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay, at patuloy na lumakad sa kalooban ng Diyos sa araw-araw. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, yung dependency natin sa Diyos ay kailangan pong makita. At panghuli, dahil lagi kang nakadepende sa Panginoon, araw-araw din lumalago yung ating pananampalataya sa Kanya. Sapagkat may mga bagay na ginagawa ang Diyos sa atin na minsan unexpected at hindi mo inaasahan. Isang bagay lang ang kailangan. We should always be sensitive doon sa movement ng Panginoon sa ating mga buhay. At dahil sa araw-araw ay kasama natin ng Diyos, pinatatatag ng Panginoon ng bawat isa sa atin. Basta't manatili tayong tapat, manatili tayong loyal sa Panginoon, at pinaka-importante sa lahat, manatili tayong laging hinahanap yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat sa ating karanasan sa Panginoon, naniniwala ako na patunayan na nating lahat na tunay ang Panginoon, tunay ang aking Diyos, sapagkat ako, ikaw, at tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Kailangan po nating ipagsigawan sa buong mundo yung katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Ito po yung salita ng Panginoon. Ito po yung salita ng Diyos. Pagpalain tayo ng ating dakilang Panginoon. Amen. At bilang tugon sa katapatan ng ating Panginoon, pakinggan po natin yung awit na ito. Bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo mapipigil na sabihin yung ating mga karanasan sa ating kapwa upang sa mga pagkakataon na yon, patuloy tayong maging pagpapala para sa marami. At maging daan yung pagkakataon na yon upang sila man ay makakilala din naman sa ating Panginoon. Kung paano nakakilala ka, ipakilala mo sa kanila kung sino ang Diyos. At dahil sa ating pananampalataya, napatunayan natin na tunay ang aking Diyos. Pakinggan po natin yung awit na ito. Ikaw ang aming sandigan, Panginoon.
Jesucristo ang tanging sandigan ng buhay ko. Ipinagmamalaki ka namin, Panginoon, sa aming Halina't sumayaw sa Diyos. At kabutihan mo, kahit na saan tumaroon, itataas ang pangalan mo, nang malaman nila, ikaw ang aking Diyos. Itatataas ang kalooban mo, kahit na anong akala mo, itataas ang pangalan mo, nang malaman nilang tunay ang aking kahit na saan pumaroon, itataas ang pangalan mo, nang malaman nilang ikaw ang aking Diyos. Itataas ang kalooban mo, kahit na anong akala mo, itataas ang pangalan mo, nang malaman nilang tunay ang aking Diyos. Tanging sandigan ko. Dakila ka, walang katulad mo. O Diyos, purihin ka, purihin ka. Purihin po yung Panginoon sa isang mabiyayang mensahe ng awit na atin pong narinig. Diretso po tayo sa announcements. Nagpapasalamat po kaming muli dahil si Mami ay patuloy na nagpapalakas ngayon sa San Jose. Nakalabas na po siya ng hospital nung nakaraang araw. At ang isang maganda at pinagpapasalamat namin sa Panginoon, yung kanya pong dialysis ay nagpapatuloy, pero ang maganda ngayon ay kung dati cash basis yon at gumagastos ng 7,000 every session si Mami para sa kanyang dialysis. Ngayon ay doon na lamang po siya sa San Jose nagda-dialysis at from 7,000 pesos ang kanyang gastos lang ngayon ay 1,450. Kasama na po doon yung professional fee ng bawat ng doktor na titingin sa kanya. So, etong bagay na ito ay isang bagay na kailangan at dapat na ipagpasalamat sa Diyos sapagkat medyo gumaan yung burden na nandoon sa kanya. At nung nakita ko siya kahapon first time sa video call, hindi pa kasi pwede pumunta ng San Jose ngayon, ay okay naman na siya, masaya na, kaya lang medyo hindi pa siya po pwedeng kausapin ng matagal. So nagpapasalamat po tayo sa katapatan ng Diyos sa aming mga buhay at doon sa mga doktor na tumingin kay Mami. Nagpapasalamat po kami. At ginamit ng Panginoon ang inyong mga buhay para mailigtas yung aming
lola. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. At ipapatuloy po tayo. Yun nga lamang ay medyo na-late tayo ng konti ngayon. Supposed to be 5 a.m. tayo nag-start, pero nakapag-start na po tayo ay halos 5:30 na yata dahil sa pagsisetup. Ang unang-unang kalaban po natin ay yung lamig, inaamin ko. Mahirap bumangon pag madaling araw dahil medyo malamig. Pero kailangan po itong paglabanan sapagkat mayroon tayong nakatakdang gawain para sa ating dakilang Panginoon. Papasalamat po tayo sa patuloy na pagtangkilik ng bawat isa sa morning devotion na ito. Simula nung in-start po natin ito noong June 2, 2020 hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy po yung ating gawain. Dito sa CLSU ay masaya naman. Yun nga lang talagang hindi nagpapapasok ng hindi taga CLSU. Pero hindi po kami naka-lockdown. Ang talagang pinapapasok lang nila ay yung talagang nakatira dito sa loob ng university. At yung mga tao, yung mga faculty na mayroong work pass and staff na mayroong work pass, yun lamang po yung nakakapasok sa loob ng CLSU. So, panalangin natin yung kagandahan ng araw na ito at patuloy nawa na yung Panginoon ay kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tandaan niyo po, mula nang tayo ay naging anak ng Diyos, meron siyang ibinigay sa ating lahat. Ito ay yung maging malaya sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ngayon, hindi ka na nabubuhay ayon sa kautusan, pero nabubuhay tayo. Lahat ng tumanggap sa Panginoon, regardless of your religions, of our religions, nabubuhay tayo ayon sa kagandahang loob ng ating dakilang Panginoon. Sa ganitong diwa, mga kapatid, sa pananampalataya sa Panginoon, ay patuloy po tayong manalangin at patuloy tayo nawa na laging maging malapit sa ating Panginoon sa araw-araw. Upang patuloy tayong magkaroon ng agalakan sa ating mga buhay at tuwing daranas man tayo ng kapighatian, ng kalungkutan, at ng mga problemang ating naranasan sa araw-araw, ay manatili tayong matatag sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sabi ko nga po kanina, kapag ikaw ay mananampalataya na at kumikilalang lagi sa Panginoon, yung kagalakan ay hindi na mawawalang muli sa iyo. So, tabanas ka man ng pagsubok, nandiyan dyan ang Diyos para lagi nating tawagan at siya mismo yung magbibigay sa iyo ng katatagan, ng kapayapaan upang magpatuloy sa buhay sa kabila ng mga problemang ating naranasan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito pong muli si Pastor Himlord Denison Alfonso. At sa ganitong diwa, ay nais ko po kayong muling alinyahan sa isang panalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pangungusap sa umagang ito. Binigyan mo kami ng confidence, binigyan mo kami ng alalay sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po doon sa assurance na iyong ibinibigay sa amin. Na patuloy namin isabuhay yung aming pananampalatayang tinanggap sa iyo. At maraming salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng mga problemang aming kinakaharap at kakaharapin, ay laging may naghihintay na katagumpayan sa amin sapagkat ikaw ang aming kasama. Ang kailangan lang namin talagang gawin, Panginoon, ay isa-isa ang katapatan mo sa aming mga buhay at patuloy na ipakilala ka sa lahat ng aming nakakasalubong at nakakasalamuha. Yung katapatan mo, yung iyong kagandahang loob, ay ipangaral namin sa iba sa pamamagitan ng aming pamumuhay.
Thank you so much, Lord, sa iyong kabutihan sa amin. At ito yung nagiging dahilan kung paano kami nagiging living witness sa iyo. Yung iyong kabutihan sa amin ay ibinibigay namin sa iba at patuloy na pinaparanas namin sa kanila, dakilang Diyos. Maraming salamat po sa katapatan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya din, Panginoon, ay nagpapasalamat kami sa patuloy na pagkandili mo sa buhay ng bawat isa. Lord, patuloy mo po kaming hawakan, patuloy mo po kaming samahan, at patuloy na maging matatag yung bawat isa sa amin sa kabila ng pandemya ang aming naranasan ngayon. Maraming salamat po dun sa kagalakan na hindi nawawala, na iyong patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Lord, pinapanalangin ko yung lahat ng mayroong karamdaman ngayon. Patuloy mo pong iunat ang iyong mapapalang kamay sa kanila at patuloy silang makaranas ng galing ang nagmumula sa iyo. Maraming salamat, dakilang Diyos. Muli po kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan at patuloy namin kinikilala ang iyong katapatan, ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Muli, sa iyo namin ibinabalik yung pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito po yung aming samo at dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po natin ibigay yung final blessing, ay nais kang mag-play ng isang kanta ulit. At ito na po yung huli. Bilang mga anak ng Diyos, ay tayo naging malaya dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos na ipinagkaloob po sa atin. At bilang mga malaya, bilang mga naging malaya, ay ang primary role natin, ipahayag sa mundo yung kalayaang ating naranasan at ipakilala yung Panginoon sa ating mga buhay. Para po sa ating panghuling awit, ay pakinggan natin wala pa rin sa awitin ni Joseph Apelado from the album Babad sa Presensya Mo Volume 2. Ito po yung title niya, Kalayaang Naranasan. Panginoon, nung unang nilaunch ang Babad sa Presensya Mo, September 26, 1997, hindi ko po makakalimutan ang sinabi mo na kung hahayaan kita, marami ka pang gagawin sa aking buhay. Kaya Panginoon, hayaan mo naman akong purihin ka. Hayaan mo ako, hayaan mo ako, O Diyos, hayaan mo akong purihin ka. Ang kagalakan ko, ihayag sa mundo, ang kalayaang naranasan ko. Isugo mo ako, isugo mo ako, O Diyos, itataas ko ang pangalan mo. Kagalakan ko, ihayag sa mundo, ang kalayaang naranasan ko. Hayaan mo akong purihin ka. Gagalakan ko, ihayag sa mundo, ang kalayaang naranasan ko. Isugo mo ako, O Diyos,
itataas ko ang pangalan mo. Gagalakan ko, ihayag sa mundo ang kalayaang naranasan ko. Hinirang mo akong ilaw, hinirang mo akong ilaw ng sanlibutan at maging asin, makapangyarihan na nagbibigay ng pag-asa sa mga nabibigat ang loob, ika'y ipakilala. Hayaan mo ako, hayaan mo ako, O Diyos, hayaan mo akong purihin ka. Gagalakan ko, ihayag sa mundo ang kalayaang naranasan ko. Isugo mo ako, O Diyos, itataas ko ang pangalan mo. Gagalakan ko, ihayag sa mundo ang kalayaang naranasan ko. Hinirang mo akong ilaw ng sanlibutan at maging asin, makapangyarihan na nagbibigay ng pag-asa sa mga nabibigat ang luha, ika'y ipakilala. Walang dapat ikatakot sa gawa ng kadiliman, huwag lang natin siyang ikahiya. Ang Diyos na suma sa atin, higit na makapangyarihan sa tuloy natin ang mundo. Kaya ba natin mga kapatid? Kaya natin to, kaya natin to. Hayaan mo ako, hayaan mo ako, O Diyos, hayaan mo akong purihin ka. Gagalakan ko, ihayag sa mundo ang kalayaang naranasan ko. Isugo mo ako, isugo mo ako, O Diyos, itataas ko ang pangalan mo. Gagalakan ko, ihayag sa mundo ang kalayaang naranasan ko. Hallelujah! Panginoon, ang pinalaya mo ay tunay ng malaya at naranasan ko ang kalayaang iyon. At simula ngayon, ako ay hindi na matatayala ng anumang kasalanan, sapagkat ako ay nagdesisyon na susunod lamang sa iyo. Isugo mo ako, Diyos! Hallelujah! Isugo mo ako, O Diyos, itataas ko ang pangalan mo. Gagalakan ko, ihayag sa mundo ang kalayaang naranasan ko. Ang kalayaang naranasan ko. Ang kalayaang naranasan ko. Purihin po yung Panginoon sa isang mabiyayang mensahe ng awit muli na atin pong napakinggan. Minsan pa ito pong muli, si Pastor Himlard Danes San Alfonso, broadcasting live mula dito sa CLSU Interfaith Chapel. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Panginoon. At ngayon, tanggapin natin ang biyaya ng ating dakilang Panginoon, ang hindi rin mamaliw at dakilang pag-ibig ni Jesucristo na patuloy na pinaparanas sa buhay ng bawat isa sa atin,
at ang patuloy na pakikiisa at pakikipisan ng kanyang banal na espiritu maghani nawa sa ating mga buhay, ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Panginoon. Amen.